Ito na nga pala yung pangalawang niluto ko pagkatapos ng no-bake na cheesecake. Actually, ito yung unang kinain ko bago ako kumain ng no-bake na cheesecake. Tuna pasta nga pala ito mga inday. Ang niluluto ko ngayon ay pasta muna. Naglagay lang ako ng konting mantika sa tubig para hindi daw magdikit-dikit yung pasta. Tapos konting asin na rin. Ewan ko kung anong purpose niya sa buhay ko, ba't may asin daw. So itong pasta na gamit ko ngayon ay 7 minutes lang daw lutuin. So hinalo-halo ko na nga lang para hindi siya didikit-dikit talaga. Konti lang pala yung niluluto ko mga inday, dahil ako lang naman ang kakain. So kakagaling ko lang yan sa trabaho at hindi talaga ako nag-lunch kasi nakalimutan ko nga diba bumili. So dapat ganito na itsura ng pasta nyo mga inday. Pagkatapos ko nga pala siyang lutuin, syempre i-drain na natin. Yung iba, hinuhugasan nila ng tubig para daw hindi malata. Ako naman, okay lang kahit malata siya. Mas gusto ko talaga sa pasta o kahit kapag kumakain ako ng ramen yung medyo lata. Pagkatapos, set aside ko na muna. Ito at maghihiwa na ako ng sibuyas na medyo tumubo na siya sa kusina ko mga inday. Nang dahil lang talaga dito sa sibuyas ko, kaya ako nagluto nitong tuna pasta. Hindi naman halatang hindi talaga ako mahilig magluto sa bahay, ano? Talagang tinutubuan ako ng leeks ng onion. Iniiwa ko na nga pala itong isang buong onion mga inday. Kalahati lang sana dapat, kaya lang kasi ano naman gagawin ko sa kalahati. Pero kung trip nyong gayahin itong recipe ko mga inday, kalahati lang ng onion, utang na loob dahil masyadong marami. Ayoko lang talaga magtapon ng onion sa basura kasi nga mangangamoy. Pagkatapos ko mag-iwan ng onion mga inday, itong garlic naman ang pinagtripan ko. Kalahati lang yung garlic ang ginamit ko mga inday. Sobrang mahal ng garlic. Yung isang ulo na yan, 100 yen, Diyos ko Lord. Medyo ramdam ko na nga ang mahal ng bilihin talaga dito sa Japan kumpara nung dumating ako dito. At ang hirap-hirap pang makahanap ng mga supermarket na medyo mura ang mga bilihin ngayon. So pipiin lang natin mga inday pagkatapos i-chop-chop. So pagkatapos ng garlic mga inday, itong kamatis naman na napakaganda pero sus ko, isa rin to sa sobrang mahal dito sa Japan. Optional lang ang kamatis mga inday. Kung yung plano nyo sa pasta ay kinabukasan nyo pa kakainin. Pero kasi ako gusto ko nang kainin lahat. Tsaka gusto ko talagang lutuin itong kamatis dahil baka masira sa ref ko. Pero in fairness mga inday, ang sarap-sarap ng ang sarap-sarap ng kamatis ng Japan. Hindi ako kumakain masyado ng kamatis sa Philippines. Pero pagdating ko dito sa Japan, talagang nasasarapan ako sa kamatis nila. Iba talaga, I swear to Buddha. So the same procedure lang din mga inday. Chop, 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 chop. So pagkatapos ko maghiwa, maglalagay na ako nitong extra virgin olive oil sa pan. Pag nagluluto nga pala kayo ng pasta mga inday, dapat talaga yung olive oil. Yung virgin na kagaya ko. Wala lang, mas masarap kasi ang olive oil sa pasta. Yung pag gumawa ka ng sauce. Kahit spaghetti pa yan o kahit anong sauce pa yan. So nung medyo uminit na mga inday, gigisa na natin itong bonggang-bongga kong onion. Ayoko sana talagang gamitin lahat mga inday dahil sobrang dami nito. I swear to Buddha. Isinabay ko na rin yung garlic. So lutuin lang natin konti mga inday. Pag medyo maluto-luto na mga inday, ihahalo na din natin ang kamatis. Hindi ako nagtanggal ng buto mga inday. Pero kayo bahala, okay lang yan kung tatanggalin niyo yung buto. So haluin lang natin mga inday hanggang sa mag-juice na yung kamatis natin. Pag nag-juice na talaga yung kamatis mga inday, kagaya niyan, syempre hindi ito tatawaging tuna pasta kung walang tuna. Kahit anong tuna mga inday, pwede. Bahala kayo sa trip ninyo, basta yan ang tuna na binili ko. Napansin ko nga mga inday, parang ang dami ng nagawa kong sauce. Pero yun naman talaga ang gusto ko, mas maraming sauce, mas masarap. Kayo ba, pag kumain kayo ng spaghetti, gusto niyo yung parang maputla? Yung parang kulang na kulang sa sauce. Diba? Mas maraming sauce, mas masaya, mas masarap. So, halo-halo lang natin mga inday. Pagkatapos, maglalagay na rin ako netong pepper. Horse pepper mga inday, huwag yung buo ha. Pwede rin yung fine, kayong bahala kung anong meron din sa kusina nyo. But I do believe na lahat ng Pilipino sa kitchen, meron tayong pepper. Hindi talaga nawawala yan. Kakambal yan ng asin. At feeling ko parang nakukulangan ako sa garlic kanina kaya naglagay na rin ako na itong garlic powder. Ito na naman ako, nauutal. At syempre, hindi mawawala ang salt. Sabi ko sa inyo, kakambal yan ng pepper. Kayo na nga palang bahala kung gaano karaming salt ang ilalagay nyo mga inday. Basta pakatatandaan nyo na yung tunang nilagay nyo ay templado na. At kayo na rin ang bahalang gumawa ng issue dyan mga inday. Dyan naman kayo magaling, charot. So mekos-mekos lang hanggang sa maluto na ang niluluto natin, malamang. Naglagay pala ako ng konting pampaanghang. Gusto ko yung medyo maanghang-anghang pagpasta. Pampatanggal umay. Sa puntong ito, malapit na siyang maging okay mga inday, kaya ihahalo na natin ang pasta. Dito ko na hinalo yung pasta sa diretso ng mga inday. Wala nang plating yan, diretso ng mga inday. Ako lang naman ang kakain, konti lang yan. I swear, mauubos ko yan. Ako pa ba? Hindi nga ako nag-lunch, diba? So, oh my God, basic. Mauubos ko yan. So, dahan-dahan lang ang paghahalo mga inday para hindi naman masobrang lata yung pasta dahil baka pangit naman tingnan. Tsa! Parang kakasabi ko lang na gusto ko ng lata. Magulo talaga tayo kausap mga babae, ano? At heto na nga, ilalagay ko na siya sa bowl. O, diba? Huwag niyo napansinin yung tiyan ko mga inday, nabuntis na talaga ako, nabuntis ng pagkain. Mahilig talaga akong kumain, I swear. Pagkatapos, ayusin natin, kunwari, ilagay natin sa gitna para hindi masyado maraming tingnan. Charot.
At syempre, pag sinabing pasta, hindi mawawala si mozzarella, Parmesan cheese. At heto na, the moment of truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me. Nabubulol ako, sorry. So, eto pala yung unang kinain ko mga inday, bago yung cake. Promise, naubos ko yan lahat. Ako lang mag-isa kumain. Kahit umuusok pa yan sa init mga inday, talagang grabe ang gutom ko ng mga panahon na yan. Try nyong lutuin mga inday, promise. Simple recipe lang siya, diba? Instant may pasta ka na. Para naman hindi tayo puro spaghetti lang na Filipino style. At saka yung mga ingredients mga inday, sobrang mura lang, diba? Under 1,000 yen, meron ka ng ganyan mga inday. Magugustuhan din ka ng mga junakins mo mga inday, promise. Kung ayaw ng anak mo ng kamatis, hindi pwede mo rin wag lagyan ng kamatis mga inday. Masarap yan. So, yun lang mga inday. Maraming salamat sa positive response sa paggawa ko ng cake. Ang daming nag-views, ang daming nag-add, ang daming gusto daw sumubok, ang daming nag-comments, at ang daming nag-follow. So, thank you so much. Sana naglaway kayo. Bye! Para sa next video ko nga pala, Biko?